Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang political action thriller movie na Air Force One na ipinalabas noong 1997. Isang gabi sa bansang Kazakhstan, sa pamamagitan ng joint operation ng Amerika at Russia, hinuli ng Special Forces ang diktador na leader ng naturang bansa na si General Rodek. Dahil umano sa hindi makataong pamamalakad, pagpatay sa mga sibilyan at lalo na ang banta nitong nuclear para sa mass destruction sa buong mundo. Paglipas ng 3 linggo, nasa Moscow si US President James Marshall para dumalo sa state dinner. Kasama niya ang ilang cabinet secretaries para sa selebrasyon ng tagumpay na operation. Sa kanyang speech, binanggit niya na dapat hindi na nila pinatagal pa ang pamumuno ng isang diktador. Nasa 200,000 buhay umano ang nawala dahil sa hindi pagkilos ng Amerika. Kaya nagbanta si James na hindi na umano mauulit ang ganitong pamamalakad. At hindi na raw makipag-negotiate ang US sa mga bansang terorista. Dagdag ni James na wala na silang patawad sa sinumang nagbabalak maghasik ng karahasan saan mang parte ng mundo. Pagkatapos ng event, dumiretso na agad ang buong US delegation sa airport kung saan nag-aantay ang exclusive jet ng US President, ang Air Force One. Habang nasa biyahe nagpahayag ang 2 secretary ng pagkadismaya sa speech ni James. Isa umano itong pagbabanta sa mga kalaban na maaring ikasira rin sa relasyon nila sa iba nilang kakampi. Pero hindi na bahala ang presidente dahil mas uunahin umano niya ang kapayapaan at kapakanan ng mamamayan. Samantala, mahigpit ang security sa mga pasaherong sasakay sa Air Force One. Dumaan sa metal detector ang mga gamit at naka-fingerprint scan ang lahat ng aakyat sa eroplano. Ngunit ang hindi nila alam, may nakalusot pa rin na mga terorista na loyalista sa hinuling leader ng Kazakhstan. Nagkunwaring mga Russian journalist ang grupo. Maayos pang tinanggap ang mga ito ng press secretary. Inorient sa schedule ng presidente at nag-quick tour pa sa loob, kung saan naka-station ang mga Secret Service at ang cockpit kung saan naroon umano ang pinaka-latest na communication system ng buong mundo na pwede raw sa eroplano na mag-command ng digmaan ang US President. Maya-maya pa ay umakyat na rin si James sa Air Force One. Sumunod sa kanya ang First Lady na si Grace at anak nilang si Alice. Hindi nagtagal lumipad na rin ang delegation ng Amerika. At habang nasa meeting na ang presidente, kumilos na din ang traidor na Secret Service agent na si Gibbs. Pinagbabaril nito ang mga kasama pagkatapos ay binuksan ang armory ng eroplano saka nagtapon ng smoke grenade sa hallway. Nang makita ni Igor ang leader ng terorista ang usok, dali-dali na silang nagpunta sa may armory at kinuha ang mga baril. Kumakapal na ang usok kaya nagpanik na ang ibang sakay ng eroplano. Dito na nagumpisang magkapalitan ng putok ang grupo at mga agents. Ngunit dahil nakuha ng mga terorista ang mahahabang baril, nahirapang makipagsabayan ang mga Secret Service. Pero nagmamadali silang i-rescue ang presidente at bumaba sa escape pod. Nakatawag na rin si Agent Gibbs sa piloto tungkol sa sitwasyon sa loob ng eroplano kaya mabilis na rin itong nakapagradyo sa US Air Force base sa Germany. At nagmamadaling makapag-deploy ng iilang fighter jets. Samantala, may 2 terorista ang nakasunod sa may cargo area kung saan naroon ang escape pod. Akala ng mga ito na nasa loob na ang presidente kaya galit na galit silang makita itong nag-exit sa eroplano. Sa kabilang banda, nakarating na si Vice President Catherine sa White House para pamahalaan ang magiging hakbang ng Amerika sa sitwasyong ito. Balik sa Air Force One, dumating na sa paligid ng eroplano ang ilang F-15s para sabayan ito patungo sa German Air Base. Pero nang malaman ni Igor na malapit na silang maglanding, dito sila nagmamadali magtungo sa cockpit. Pilit nilang binubuksan ang pinto ngunit desidido na ang mga piloto na i-landing ang Air Force One. Kaya gumawa ng paraan ang terorista na mabuksan ang pinto ng cockpit. Pagkabukas nito, inutusan ni Igor ang kapitan na ibalik sa ere ang eroplano pero ayaw nitong sumunod kaya binaril ito ng lalaki. Mabilis namang tinodo ng co-pilot ang brake kaya galit din itong pinatay ni Igor. Sa pagkakataong ito, nasa runway na ang Air Force One. Ngunit piloto pala ang isa sa mga tauhan ni Igor kaya mabilis nitong naagapan ang pagbanggansana sa isa pang eroplano at naibalik din ito sa himpapawid. Lahat sila ay napanganga sa nasaksihan. Pinabalik nila ulit ang mga fighter jet sa paligid ng eroplano. Nang malaman ni Igor ang tungkol sa escape pod, galit na galit ito dahil buong akala nila tumakas na ang presidente.
Samantala, napag-alaman na rin ng Washington na pinatay nga ng grupo ang mga totoong journalist. Dito nila napagtanto na may kasabwat ang mga terorista na nasa eroplano pa. Na siyang nagbukas ng onboard armory kaya nagkaroon ng armas ang mga hijackers. Kasunod nito ay natagpuan na rin ng rescue team ang escape pod pero yun nga wala itong laman dahil hindi sumakay dito si James. Ilang minuto pa ang lumipas, nalaman na din ng mga hostage at ng First Lady na wala na umano sa eroplano ang US President. Saka nagbanta kay Grace na kailangang makipag-negotiate ang presidente kung hindi mamamatay silang lahat. Maya-maya pa ay tumawag na ang grupo ni Igor sa White House. Dito na sila nagdemand na pakawalan ang diktador leader ng Kazakhstan na si General Rodek sa loob ng 30 minutes. At pag hindi umano ito masunod, isa-isang papatayin ang mga hostage kada 30 minuto. Dahil dito, lalong naguguluhan ang mga generals at vice president. Ngayong wala silang alam nasaan si James o buhay pa ba ito, kailangan umano nilang alamin sa Constitution kung sino ba talaga ang nararapat na magbigay ng mabigat na desisyon sa sitwasyong ito. Samantala, maingat na lumabas ang presidente sa cargo at dahan-daang umakyat sa taas. Hanggang makarating siya sa kanyang opisina. Ngunit narinig siya ng isang bantay kaya dito na siya napilitang makipaglaban. Nang mapatulog niya ito, kinuha ni James ang susi para mabuksan ang conference room kung saan naroon ang mga hostage pero pinaputukan siya ng lalaki kaya napatay niya ito. Dito na siya tuluyang tumakbo sa dulo para takasan ang iba pang kalaban. Ang hindi alam ng mga ito, sumakay na siya sa cargo elevator at bumalik sa baba. Sa pagkakataong ito, patungo na sa Kazakhstan ang Air Force One. Kinausap na rin ng Vice-Presidente ang Russia tungkol sa demand ng hijackers ngunit ayaw nitong pakawalan si Rodek hanggat hindi sigurado na buhay nga ang US President. At dahil wala pang nangyayari sa demand ni Igor, binaril nito ang security advisor ng National Defense. Balik kay James, naghalungkat siya sa mga bagahe at dito niya nakita ang isang satellite phone. Pero hindi niya kabisado ang direct line ng opisina kaya tumawag siya sa operator. Ngunit napagkamalan siyang prank caller kaya galit niyang sinabihan ang kausap na i-trace ang linya. Mabuti na lang at sumunod naman ito kaya dito na-confirm na galing nga sa Air Force One ang tawag. Pero nang matransfer ang tawag sa Vice-Presidente, nahuli na ng isang bantay si James. Hindi nakita ng lalaki ang telepono kaya mabilis niya itong nilagay sa bulsa ng jacket. Hindi niya pinutol ang tawag kaya patuloy siyang nagsasalita kahit tinutukan na siya ng baril. Nagtataka tuloy ang terorista kung ito ba ang kausap niya. Laking tuwa ng White House nang marinig nila na ang US President nga ang nasa linya. Ngunit nagulat din sila sa instruction ni James. Gusto nitong i-missile ng F-15 ang Air Force One. Fully secured umano ang eroplano, wala umanong malaking damage na mangyayari liban na lang sa malakas na pagkayanig. Alanganin silang sundin ito pero sabi ng Vice President, inuutusan umano sila ng Commander-in-Chief kaya walang dahilan para hindi nila gawin ang order nito. Nagulat man ngunit walang nagawa ang piloto ng fighter jet kundi pumwesto sa likod ng malaking eroplano at nagpalipad ng isang missile. Na-detect agad ito ng system ng Air Force One dahilan para mag-release din ito ng counter-chaff. Dito na tumama ang missile at sa lakas ng pagsabog nito, yumanig ang buong eroplano. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si James na labanan ang lalaki hanggang sa may tumba na niya ito. Nang makausap na ng maayos ni James ang White House, dito na niya nalaman kung sino ang hijackers at ano ang demand ng mga ito. Kaya mariin niyang sinabihan ang Vice President na hindi sila susunod sa kagustuhan ng mga terorista. Gagawa umano siya ng paraan para maibaba ang Air Force One. Sa pagkakataong ito, nalaman na din ng iba pang terorista na may isa pang secret service sa cargo area pero ang hindi nila alam, ang US President pala ito. Sa kakaisip ni James kung ano ang maaring gawin. Napansin niya ang butas na gatas sa fridge. Kaya dito niya naisip na kailangang mabawasan ang gasolina ng eroplano para mapilitan itong bumaba. Nagtungo agad si James sa technical room. Tatawag na sana siya sa Air Force One engineer nang marinig niya sa speaker si Igor. Ginawa nitong hostage ang press secretary para sumurrender umano kung sino man ang nasa cargo area. Dito naguguluhan si James, naawa siya sa babae pero mas marami ang mga nganib kung sisuko siya. Kaya tuluyang binaril ng leader ang press secretary. Kasunod nito ay nakausap na niya ang maintenance team kung paano magtapon ng gasolina.
Ngunit bago pa man natapos ang instruction nito, naputol na ang linya dahil lobat na ang telepono. Kaya walang nagawa ang presidente kundi manghula kung alin sa mga wire ang gagalawin. Ilang saglit pa ay nakita ng F-15 na nagbawas na ng gas ang Air Force One. Napansin na rin ito ng piloto ni Igor kaya nagmamadaling bumaba ang mga ito sa cargo deck. Dito na nakipagbarilan ang dalawa kay James para makapasok sa technical room at ayusin ang wire ng gasolina. Nang mag-check ang isa pang tauhan ni Igor, sinagot ito ng presidente ng Russian kaya bumaba ang lalaki. Dahil kulang na ang gasolina ng eroplano, nagdemand na ang grupo ng refuel. Pero gusto ng White House na makipag-bargain ng hostage. Dito na nagalit si Igor, kada minuto umano ay may mamatay na hostage pag walang tanker na darating. Walang nagawa ang vice-presidente kundi magpadala ng refuel sa Air Force One. Pagbalik ng dalawa sa taas, akala nila maayos pa ang lahat ngunit tinutukan pala ni James ang bantay. Ilang saglit pa ay nakapasok na siya sa conference room. At laking tuwa ng mga ito nang makita siya pero hindi kasama ng mga ito ang mag-ina niya. Ayon sa kanyang cabinet secretary, kailangan umanong ipaalam nila sa tanker na bumaba sa 15,000 feet para pwede nang makapag-parachute ang mga hostage. May isang clerk din ang nagsabi na hindi umano kasamang naputol ang linya ng fax machine kaya pwede nilang i-fax ang instruction na ito sa White House. Kasunod nito ay tahimik na silang tumakas pababa ng cargo deck at diretso sa pinakadulo ng eroplano kung saan naroon ang mga emergency parachute at ang exit ramp. Nang mga sandaling iyon, lumabas na sa balita ang nangyari sa Air Force One kaya napagtanto ni Igor na baka nasa eroplano pa ang presidente. Maya-maya pa ay dumating na ang refuel airplane na kinatuwa ng grupo. Ang hindi nila alam, nag-aantay na lang ang mga hostage sa pagbaba ng Air Force One sa 15,000 feet. Habang nag-umpisa ng mag-transfer ng gasolina, binuksan na rin ng cabinet sec ang rampa. Ngunit nakita ng leader sa monitor ang nangyayari kaya pinababa nito ang isa pang tauhan. At dito na nga nila nalaman na wala na palang tao sa conference room. Liban sa presidente at iilang kalalakihang staff, nauna nang pinatakas ang mga admin staff. Dito gumawa ng paraan ang hijacker na mabuksan ang pinto sa ramp kaya biglang lumakas ang pressure. Muntikan pang mahulog si James. Samantala, dahil sa nangyari, napilitang mag-disconnect ang eroplano sa tanker. Ngunit hindi maayos ang paghiwalay ng connector kaya mabilis itong nagliyab at tuluyan ng sumabog ang refuel tanker plane. Kasunod nito ay nasa kamay na ni Igor si James. Galit na galit ito sa kanya sa pagpatay niya sa mga tauhan nito. Binugbog siya ng lalaki saka inutusan na tawagan ang Russian president na pakawalan si Rodek. Ayaw sana niyang gawin ang demand nito pero buhay naman ng anak niya ang kapalit kaya napaiyak siyang pumayag na tawagan ang Russia. Nang matanggap ni President Petrov ang request ni James, pinaprocess na agad ang release ng leader na diktador. Sa kabilang banda, gumawa na ng signature campaign ng Secretary of Defense sa mga cabinet na ang Vice President na ang uupong presidente para mapigilan ang paglaya ng leader ng Kazakhstan. Dahil hindi na umano bilang presidente ang ginawang desisyon ni James, desisyon umano ito bilang asawa at magulang. Ngunit hindi kayang pirmahan ni Catherine ang proclamation. Mariin niyang tinanggihan ang pagpirma kahit pasabihin na nasa konstitusyon ang hakbang na ito. Balik sa kulungan ng Russia, tuwang-tuwa ang mga supporters ng general habang naglalakad na ito palabas. Gayon din ang grupo ni Igor, masaya silang marinig na confirmed na ang pagpalaya ng kanilang leader. Pero lingid sa kanilang kaalaman, nakawala na pala si James gamit ang basag na salamin. Nang makakita siya ng pagkakataon, bigla niyang sinunggaban si Igor. At dito na nila pinagtulungan ang tatlo hanggang isa-isa nilang matamaan ang mga ito. Ngunit nakatakas si Igor kasama ang First Lady kaya mabilis na sumunod si James papunta sa ramp. Nakasuot na ito ng parachute at tinapon din ito ang iba pa para umano kasama rin silang bumagsak sa Air Force One. Buong akala ni Igor mananalo na siya pero nanlaban ang First Lady. Dito nabuwis buhay na nakipaglaban ang presidente sa terorista. Kalaunan ay nanaig din ang lakas ni James. Napatay nito si Igor bago tuluyang nahulog. Kasunod nito ay mabilis namang bumalik sa cockpit ang presidente para tawagan ulit ang Russia. Nang mga sandaling iyon, palabas na ng gate ang general pero bigla itong pinatigil ng mga guards. Ngunit tumakbo ang lalaki dahilan para paputukan ito at bago pa man makarating sa nag-aantay na helicopter, bumagsak na si Rodek.
Nagbunye ang lahat sa nangyari sa General. Dahil wala na ring ibang piloto, napilitan na rin si James na paliparin ito sa tulong ng instruction sa ground. Akala nila maayos na ang lahat pero biglang may sumulpot sa radar na fighter jet ng Kazakhstan. Sinubukan ng mga ito na pabagsakin ang Air Force One pero nagawa ring iwasan ng presidente ang pag-atake. Ilang saglit pa ay dumating na din ang kanilang F-15s na siyang nakipaglaban sa MiGs na bumubuntot sa eroplano. Napabagsak nila ang tatlo at tuluyan ng umatras ang iba. Akala nila tapos na ang problema ngunit hindi pa pala. Tuluyan nang nauubos ang gasolina at sa laki ng damage ng Air Force One. Mahirapan na umano itong makapag-landing. Habang nag-iisip sila ng paraan paano masalba ang presidente at mga kasama nito, isang general ang nagsuggest na i-rescue sila habang nasa taas gamit ang isa pang eroplano. Dahil wala na silang ibang mapagpilian at paubos na ang gasolina, mabilis nila itong sinagawa. Pero bago pa sila makatawid lahat, tuluyan nang bumigay ang makina ng Air Force One kaya mas mabilis na itong pabulusok pababa. At dito na rin tuluyang lumantad si Agent Gibbs, na ito ang tumulong sa mga hijackers. Binaril nito ang paratrooper at ang secretary. Ngunit nakipaglaban si James sa agent. Saka siya nagmamadaling ikabit ang strap sa kanyang harness. At bago tuluyang bumagsak ang eroplano, nakawala na ang presidente. Dirdiretso sa dagat ang Air Force One kasama ang agent na sakay nito. Kasunod nito ay buwis buhay namang nakalambitin sa cable si James. Hanggang makuha na rin siya ng mga paratroopers. Masaya ang lahat ng marinig sa radyo na tagumpay na rescue. Dahil dito, pinunit ng Vice President ang signature campaign na pinirmahan ng mga cabinet secretaries. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.